So yung mama ko mga ka-farmers, so kung nakikita nyo, patuloy pa rin nagtanggal nito mga ka-farmers. Tapos kita, kung ako mga ka-farmers, puro lang kwento dito guys. A few minutes later. So nandito naman tayo mga ka-farmers. Araw ngayon ng Huwebes, October 3. So gahapon naka-harvest tayo sa ating mga talong. At ngayon naglinis tayo sa ating mga dahon mga farmers. Kasi po marami na talagang dahon sa ating mga talong. So ngayon magkwento naman tayo about ito sa pagtatanim po ng talong. Para po sa akin, dahil po baguhan lang po ako sa pag-garden, ay gusto ko lang talagang i-share sa inyo ang aking mga naobserbahan dito. Yun nga, sa mga nag-update palagi sa ating video, ay ito na po ang para sa inyo, yung mga gusto magtanim po ng talong. Para po sa akin, once na magtanim po tayo ng talong, ito po mga ka-farmers ay subukan na talaga to. Yung galing po sa bunga, itatanim po natin ulit. So ang kalabasan mga farmers, magkakaiba yung hugis sa ating mga talong. May kulay violet, may kulay green. Yung kumbaga nagkahalo-halo ng mga farmers. Yun po ang siguro sa kadalasan talaga sa nakita ko sa social media or sa mga nag-advise sa akin, mas maganda talaga daw yung binili natin yung seedling. Kasi po ang kalabasan talaga, yun na yun. Pero hindi talaga ako naniniwala sa simula kasi po, siyempre baguhan tayo. At gusto ko talagang matutunan ang lahat or malaman ang mga secret o ang mga ginawa na hindi ginagawa nila. So ngayon, naobserbahan ko na ang bunga sa ating talong ay iba't iba na talaga mga ka-farmers. Pero para sa akin, nandito na to. Sa dami nito mga ka-farmers, ay yun nga, kahit mahirap talaga sa simula, pero bumabawi naman. Tsaka mabinta naman yung talong natin. Pero para sa akin mga farmers ay hindi na ako kabante sa bunga kasi po may mga malaki naman, pero ang hugis mga farmers o yung kulay talaga magkakaiba. Nagkahalo-halo na mga farmers sa isang bunga, may kulay violet, may kulay green. So yun talaga ang pinaka parang inaayawan ko na yun, pero nandito na to eh. O di ba? Nandito na to. O no, pinapawisan na tayo ngayon. Akala nila ganun-ganun lang. Hindi, papawisan pa rin kayo kung gagawin nyo to. Pero ang sa akin lang po, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang mga nagawa ko dito at naobserbahan sa aking mga na itanim na talong. Actually ngayon, padandahan na to, padami-dami, parami-rami na yung bunga sa ating talong, pero yun nga, may natuklasan tayong panibago na nagkakaiba na talaga yung kulay sa ating talong, yung bunga mga ka-farmers. So yun. By the way, total nandito na to eh. Kung nakita nyo mga ka-farmers, yung saging natin nito, yun, halos lahat may mga bunga na talaga. So dito, sa mga gustong bumili na po ng saging, galing to kay Jones TV mismo si Jones TV ang magsabi dito. Pag gusto kayong bumili, pwede kayo mag-pay sa video na to. Pag-usapan natin yung price na pwede natin ma-partnership ba? Kasi gusto ko po mga farmers, yung saging ko dito talaga dito ay magkakaroon po ng buyers kasi po marami na to eh. Sa totoo lang mga farmers, sa dito lang, dito na area ay 40 plus na puno
kung nakita nyo sa isang puno mga farmers ay marami na. So doon sa dulo, mga 60 plus mga ka-farmers, 60 or 50 plus. Kasi po ang kabuuan to mga ka-farmers, yung puno sa natanim ko mga farmers sa ating saging ay 100. Pero halos lahat mga ka-farmers ay mayroon na pong bunga dito. So yun na nga, gusto kong magkakaroon rin ng buyer sa ating mga saging. Hindi na lang ganun. Kasi kung ibinta to sa mama ko mga farmers, naawan ako sa kanya kasi matanda na. At yun na nga, ang purpose ko dito, bakit ako nag-garden. Gusto ko siya na hindi na masyadong trabaho mga farmers, pero hindi ko rin talaga siya mapipilit kung magtrabaho talaga. Kasi po alam nyo na sa mga matanda dyan, sa may mga parents dyan na mahilig sa magtrabaho, ay talaga magtrabaho yon. Pero yun na nga, konting advice na lang, kung magtrabaho tayo, yung tuntro na lang mga farmers, di ba? So ito po ang dahilan bakit hindi na ako nagtrabaho, nangamuhan. Nag-isip ako ng paraan dito sa aming probinsya na mag-garden na lang, at hindi ko talaga inaakala na mangyari to. Kasi kung tutusin, pwede tayo magmanarbaho or mga muhan. Pero mga ka-farmers, ang masasabi ko lang dito sa video na to, sa simula talaga, pag sinubukan natin to, medyo mahirapan tayo. Yun na nga, tinitest natin kasi po gusto ko talagang matulungan yung mothers ko. At yun, nakilala rin ako bilang isang sabongero. Gusto ko rin makilala na bilang isang ka-farmers nyo. Hindi ako mahiya kung anong masabi nyo nito. Yung mga nasabi-sabi dyan, wala akong pakialam. Ang importante sa akin ngayon, ganito, na hindi ako nanghingi sa iba, nagtrabaho ako na tapat. Hayop talaga yan. So, mahabang istorya na ito mga farmers, pero totoo naman to eh. At sa mga tao talaga na willing gawin ang ganitong trabaho, yung pagod na talaga sa mga muhan, pwede kayo mag-comment sa video na to or ano ang dapat gawin. Yung mga katulad yung mga farmers, yung talong na talaga natin, okay naman, di ba? Pero yun nga, gusto ko rin subukan yung mga variety na yan. So kung may mga may share ko sa inyo, may tulong, gusto ko rin matulungan ko kayo sa pamamagitan ng pag-share dito or kaya sa paggamit ng mga spray. Kahit mga at iba-iba pa dyan. Kasi po gusto ko talaga makatulong sa atin mga kababayan. So yung mama ko mga farmers, so kung nakikita nyo, patuloy pa rin nagtanggal nito mga farmers. Tapos kita, kung ako mga farmers, puro lang kwento dito. Guys, hayop talaga nyo, no? Di ba? Yun po kagandahan dito eh. Para tayo talagang amo. So yung stage 3 natin mga ka-farmers ay yun. Nasimulan natin ng pagbungkal sa lupa. At dito ay kundi na lang mga farmers, at makita nyo medyo naipit yung talong natin dito mga farmers. Maliit pero may mga bunga na. At yun nga dito, dinamuhan na sa mama ko mga farmers yung area na to. At yun, mga maliit pa talaga dito yung talong natin dahil po nasisira yan sa damo. So siguro naawa na rin yung mama ko mga farmers kasi po yung trabaho talaga natin dito hindi na talaga to biro. Totoo na talaga to. So yun, tinutulungan talaga ko sa mama ko sa paggawa nito, sa paglinis nito. Kasi sa dami ito mga ka-farmers ay medyo naipit talaga si Junes TV. Hindi na nga nakapagsabong mga ka-farmers, marami na talagang manok doon na may time tayo doon. At dito nga sa stage 4 natin, kung napapansin nyo, ay madamo-damo na siguro mga next this month mga ka-farmers ay siguro masiparin natin dito yung ma-prepare natin yung pangailangan nito. At yun nga,
With the saging talaga ni John Stevie. So ang kakaibahan lang talaga ito mga farmers sa ating mga ginagawa ngayon. Kung tumanda man yung talong natin, pati si John Stevie ay tatanda rin. At magpaiwan yung mga saging natin na dumadami. So nakikita nyo? Tuloy-tuloy yung pagdami sa ating saging dito mga farmers. Yun na nga gusto ko magkakaroon po ng buyer sa ating mga saging dito. So napapansin nyo sa isang puno at marami ng kasunod. Ito po ang kaibahan sa saging. Kasi po ang purpose ko talaga dito yung saging eh. So yun, nakita nyo may mga bunga na talaga. Yun o. At ito, sa dami talaga. Ang taba talaga mga farmers, di ba? So yun po ang kakaibahan sa saging na once na itanim mo yun. Kasi po, hayaan nyo lang. Hindi nyo akalain na dumami na pala. At ito ang dahilan kung bakit ako naggawa ng content ng ganito. Kasi gusto kong magaya sa iba. So wag mo lang natin matagalin yung video natin mga farmers. Kasi mahaban to eh. Skip nyo lang din naman eh. So, bye-bye.